Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin PBBM tinamaan. Nako, yan mga karibin no. Ganti ni VP Sara sumugod na Kongreso lagot. Nako, yan mga kababayan patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, mga alipores, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Aba, grabe po ang mga sinasabi kay former President Duterte. Pero mga kabayan, kung i-analyze mo, parang si President Bongbong Marcos Jr. ang tinatamaan lahat po ng sinasabi nila. Katulad na lang po nito mga kabayan. No? Ito pong si La Union 1st District Representative Paulo Ortega no? Ortega V. Yan mga kabayan. Ito pong sabi niya mga karabin natin, ano bang tawag mo dun sa ano? Father faker. Father na mga fake news. Nako. Mother faker, hindi mo alam kung paanong itatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o ano tawag sa mga anak nila? Fakeres. Ako naman. You know what, Representative Ortega, no? Itong mga sinasabi mo dito, sino ba talaga? Anyway, sabi na dito, sabi po sa Inquirer.net mga kabayan, a lawmaker has tagged former President Rodrigo Duterte, father faker. Yon, si former President Duterte pala ang kanyang sinasabihan nito. No? Ito lang ano, Representative Paulo Ortega. Can you give or at least show us evidence, no? Or evidences, no? Na talagang nagsisinungaling itong si dating Pangulong Duterte. Kasi ang nakikita po ng taong bayan, mga karibon natin, no, yung sinasabi nila sa campaign rally nila really reflects the reality, no? Yun po ang nakikita sa realidad, mga karibon natin. Sinasabi nilang mataas ang presyo ng mga bilihin. Oo, totoo naman eh. Fake news ba yan? There is no transparency sa ibinentang gold reserve. Oo. 'Di ba? Facts din 'yan kasi wala namang nagpaliwanag. Paliwanag ba sila sa taong bayan? Saan na nga ba napunta 'yon? Mga karibin natin saan na nga ba napunta? Bycam report. Facts. Lahat po ng sinasabi nila doon sa campaign rally nila ay facts. Ito lang, no? Itong sinasabi mong father faker, no? I think you are referring to President Bongbong Marcos Jr. No? Unang-una, ito paulit-ulit lagi sinasabi ito no? Nakakaumay na rin minsan pero kailangan natin sabihin Kailangan po natin ipaalala that what they are saying, Teka lang, inom lang ako ng kape mga kababayan. Ano man ang sinasabi nila, no, ay hindi totoo. Una, yung 20 pesos ang kilong bigas, wala. 5,500 flood control projects, wala. Ano pa? Bycam report, 'di ba? Sabi, pinag-aralan daw nila, binasa nila. Bakit ganoon? Meron. Tinawag pang sinungaling si dating Pangulong Duterte, at peke daw yung mga documents. Now, nasa korte na po, peke pa rin. Nasa korte na, gumugulo na. Ang reklamo. Peke pa rin? Huwag ganon.
Kayo yata ang nagpapakalat ng fake news eh, no? Yung pagsalakay sa KOJC compound, walang barel, walang tear gas, di ba? Ay nako, marami pa pong iba. Yung binangga, yung flood control projects pa lang, di ba? At marami pang iba. So, meaning, you are referring to President Bongbong Marcos Jr., not former President Duterte. Di ba? O hindi lang po ito, mga kababayan, ang babanatan natin ngayon, no? Hindi lang po si Representative Paulo Ortega V, no? Ang ating babanatan, bagkus eto pa. Ha? Eto pa pong sino ba to? Si yung sa PCO. PCO at Interim Secretary J. Ruiz. Eto naman po, parang eto talaga, no? Etong mga alipores ni PBBM, no? Parang nasa ibang planeta. Ha? Hindi ba sila nakatira dito sa Pilipinas at para hindi nila masabi ang totoo? Bakit kailangan nilang magsabi ng kasinungalingan kung alam naman ng taong bayan ang totoong nangyayari sa ating bansa? Di ba? Well, anyway, ito mga kumbayan, hinggil sa tutukan niya bilang bagong PCO chief. Ito po si J. Ruiz, mga kababayan. Sabi niya po, ang gusto nating mangyari ay malaman at maramdaman ng tao na ang gobyerno ay para sa tao. Kaya nga namimigay kayo ng ayuda, di ba? Okay. Good point, good point. Okay? Marami pong mga programa na kinakailangang malaman. Programa sa edukasyon. Aba, ano ba programa sa education niyo ngayon? Anyway, mga libreng pabahay. Uy, may pabahay daw mga kababayan. State-owned na pabahay. Uy, ito kaya yung sinasabing 1 million a year, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. noong kampanya pa lamang. Okay, sana ipakita sa atin, no? Para at least makita po natin. Alright? Para naman sa ating mga kapuspalad sa tao. Kinakailangan pong mapalapit ang gobyerno sa tao. That's why ayuda is the key. No? Ayuda is the key. Ako naman, talaga. Ito pa, mayroon pa po siyang sinasabi dito mga kababayan. Kailangan din po natin labanan ang mga fake news. Ito na yung sinasabi ko. What you are all saying, no? Reflects or reflected, no? Kay, President Bongbong Marcos Jr. Because President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, hindi lang minsan, no? O nating narinig na mga ganito. Lalong-lalo na yung kasinungalingan. Okay, kasinungalingan. Good point. Kasi yun ang nakakasama sa atin. Bawal ang sinungaling. Oy, sabihin mo yan kang President Bongbong Marcos Jr. Ha? Nako, Sir J. Ruiz. Dahan-dahan ka po sa inyong pagsasalita. Baka hindi ka tumagal dyan sa inyong sa inyong posisyon. Ha? Kasi bawal ang sinungaling. Where in fact, yung boss mo is the number one. Diba? Ever since na nag-start yung kanilang administrasyon, wala pa pong natupad sa kanyang mga sinasabi. Anong ibig sabihin nun? Hindi ba sinungaling? Kaya nga po nailagay natin dito sa thumbnail natin si PBBM tinamaan. Nagtatanong lang tayo kung tinatamaan ba talaga si President Bongbong Marcos Jr. dito sa mga pinagsasabi ng kanyang mga alipores. Okay? Nako. Eto pa ang matindi mga kababayan, no? Yung pinakabagong undersecretary, no, ng PCO, Presidential Communication Office, na si Attorney Claire Castro. Eto mga kababayan, may sumagot po siya patungkol po sa gold reserve na binenta ng ating administrasyon, no? Ito po ang balita mula po sa Jamie News. Teka lang 24 oras mga kababayan, okay? Sabi po dito, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro on Monday slammed
former President Rodrigo Duterte for claiming that there had been a lack of transparency over the government's sale of gold reserves. Totoo naman, no? Ano po ang sagot ni Castro? Sabi po ni Castro, this would be taken seriously to prevent the spread of fake news. Ha? Fake news na naman? Are you referring to former President Duterte or are you referring to President Bongbong Marcos Jr.? Tinamaan na naman, di ba? O, kung sinasabi mong fake news itong sinasabi ni former President Duterte about dito sa sale of gold reserves na walang transparency, well, talagang wala naman. And if you don't know, no, na nagbenta po, maybe sinasabi mong this is a fake news because sinasabi mong hindi nagbenta ang administrasyong ito ng gold reserve, or you are referring to the transparency, no? Fake news yung walang transparency. Wala naman talagang transparency. And if you are referring to selling of gold reserves, nako, ma'am, baka nasa ibang planeta ka na naman. Ha? Hindi ko alam kung itong mga nagsasalita against former President Duterte baka nasa ibang planeta. They don't know, no? However, sabi niya, she said charges would not be filed against the former chief executive. Aba. Kasuhan nyo, no? Kasuhan nyo ng magkaalaman. Ay, nako, mas pabor sa ordinaryong Pilipino kung kakasuhan nyo. Si former President Duterte dito po sa sinasabing lack of transparency sa sale ng gold reserve, di ba? Ako talaga matutuwa ako, mga kababayan, no? Suportahan ko pa kayo, nakasuhan nyo, no? Si former President Duterte kasi lalabas ang totoo diyan. That the administration, no, sold gold reserve, no, at walang transparency. Sen, mga kababayan, ano po? Kayo, pabor po ba kayong kasuhan si former President Duterte para lumabas ang katotohanan? No? Ako, pabor po ako, no? Kasuhan niya, ngayon na. Wag na po kayong wag na pa kayong magpaawa pa. Kasi ang naman ninyo ay mabait, di ba? Gusto nyong makuha ang simpatya ng ordinaryong Pilipino. For not, no, filing case against former President Duterte. Bakit? Sabihin kasi, ay mabait pala ito sila, no? Hindi na kinasuhan si dating Pangulong Duterte. So, in fact, we are not happy and we are not sympathizing sa inyo. Gusto nga namin kasuhan ninyo para magkaalaman na, di ba? So, wala, nasa ibang planeta itong undersecretary na ito, mga kababayan, no? Saan, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at ito na nga, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. BP Sara, maglalabas ng ebidensya laban kay Mr. Okada. Ibang balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong pasihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Ruth, kine-question ni Vice President Sara Duterte ang naging... Okay, ito, tingnan nyo. Kahapon lang, maraming salamat at kami po ay nagpunta sa Supreme Court para questionin din. Okay? Ang team ng mga lawyers, Attorney Torion, at kami po na mga banateros, at kasama pang marami, mga 29 petitioners po yan, na kine-question ang legality nitong impeachment laban kay BP Sara. Let's protect BP Sara. Okay? Kahapon po yan at maraming salamat. Sinamahan niyo po kami. Dahil yung 29 petitioners na yan, yung mga 29 na nagre-reklamo, kasama namin kayo dyan. Kasi po yan ay pulso ng bayan. Yan po ay puso ng bayan. 32 million voters. Mahal po si BP Sara. Bakit po natin hahayaan ang 200 congressmen na mga buhaya papatanggal si BP Sara? So maraming salamat. Pero ngayon naman,
mismo, tingnan nyo po, si VP Sara na ang question. Maganda po ito at abangan natin. Because mga kababayan natin, it's about time. We are always on the defensive side. Tapos, mga kababayan, sasabihin na naman po ng mga loyalista, no? Sasabihin naman nila, ay, akala ko ba matapang si VP Sara? Bakit nag-file ng petition? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Kayo lang ba ang may karapatan na mag-file ng kung ano-ano? Ha? Oh, kayo lang ba ang may karapatan? Wala na bang karapatan si Vice President Sara Duterte? Yan lagi ang inaano nila. Yan lagi ang tawag dito, binabato nila kapag gumagalaw na si Vice President Sara Duterte, no? Oh, kaunting galaw lang ni Vice President Sara Duterte, yan agad yung sinasabi nila. Akala ko ba matapang ka? Di ba? Oh, bakit ngayon nagpa-file ka na? Di ba? Ngayon naman, opensiba na tayo. Kaya nga kami, nireklamo namin. Ito si VP Sara, siya mismo nirereklamo niya na impeachment. And that's good. Alam mo, ito, higit sa lahat ng pagrereklamo ni VP Sara tungkol dyan sa impeachment, this is a good news for you, for me, for all of us na inaabuso ng mga buhaya. Ibig sabihin, opensiba na po si VP Sara. At ito po ay tutuloy-tuluyan niya na. Wala na po. Ako nag-e-expect ako that something will happen this month. We will turn the table. Opensiba na po. Hindi na po tayo yung pinapatawag ng pinapatawag. Tayo na magpatawag. Hindi yung tayo nirereklamo. Tayo na magrereklamo at aasahan nyo po yan. We will not take this sitting down. Ang Banateros po, makikita nyo, we will do the offensive. Lagi na lang tayo eh. Tayo nang tayo, di ba? Tayo naman. Okay? So, pakinggan po natin ito at hopefully, pakilagay nyo dyan sa comment section. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa. Sasamahan ba natin si VP Sara sa laban na ito? Kasama niya ba tayo na mag-uopensiba patungkol dito? Yes, diba? Oh, yes, ang sagot dyan, mga kababayan. Ay, alright. Kayo po ba, mga kababayan, kasama ba kayo, no? Ni VP Sara para labanan po ang mga hinayutak at mga lipores at mga tongresong ito. Yan, mga kababayan, kung ano man po ang inyong reaksyon, comment ko na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.